Bawat anggulo bubusisiin, lahat ng panig uusisain, ilalahad sa publiko punto por punto. Naagaw ni Timothy Bradley ang WBO welterweight title ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao matapos manalo sa pamamagitan ng split decision sa kanilang laban sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada, USA. Nakakuha si Bradley ng 115-113 na score sa dalawang judge at mapaganda sa 29-0 ang kanyang record. Tanggap naman ni Pacquiao ang pagkatalo, ngunit iginit nitong siya ang nanalo sa laban. Nais din niyang matuloy ang rematch nila ni Bradley sa Nobyembre at Jez para patunayang siya ang tunay na nanalo. At makakasama po natin dito sa studio ng live ang isa rin po sa mga nire-respetong boxing analyst, sports analyst, si Ronnie Nathaniel. Sir Ronnie, umagang kay ganda po. Good morning po sa inyo. Good morning, partner. Good morning. At pinakiusapan po namin si Attorney Ed Tolentino na manatili po sa studio. Attorney Ed. Umagang kay ganda, Anthony. Ang sabi niyo po ay yung huling 3 rounds ang binigay niyo kay Bradley kanina. Kayo po, Sir Ronnie. Ako rin. Parehas tayo. We give the last 3 rounds. The last 3 rounds to Bradley. Maybe out of sympathy, generosity, maybe the first round, ibig sabihin 4 ng round ng panalo. Opo. Yun lang, maximum. Pero alam niyo, si Jerry Roth na kumampi kay Pacquiao, 115-113 ang... Mali din eh. Ang sama din ng scoring niya. Masama din eh. Mali talaga lahat sila. Lahat sila. Ewan ko ano nangyari doon eh. Pero daming suspicions tungkol dyan eh. Sige, kayo magkwento. Anong suspicion? Suspicion that's a fixed fight. The fighters had nothing to do with it, pero outside forces. Kasi Las Vegas, sin city, sin capital of the world, the gambling capital of the world. What do you expect? Opo, pero kapag ka po ba may fixing, hindi po ba laging nadidikit yung promoter doon? Hindi ako sigurado tungkol dyan. In fairness to Bob Arum, no? Pero yung problema dito sa Nevada, silang kontrolado yung appointment of judges and referees. Ayaw nila binigay yung mga authority sa World Boxing Organization, World Boxing Council. Silang gusto mo hawak yan, appointment of judges. So that alone makes me very suspicious. Why do they insist? When they are not the sanctioning body, they are only the commission. Pero Attorney Ed, doon po sa mga kabubukas lang po ng television ngayon, ano po yung sa tingin nyo ang dahilan, objectively, kunwari hindi itong naging decision judge, ano po yung mga hindi magandang ipinakita ni Pacquiao sa kabuuan ng laban para po makakuha ng atensyon ng Bradley? Well, pagdating dun sa ikasampung round, medyo bumaba yung trajectory ng mga suntok ni Manny Pacquiao. Kung dun sa first 9 rounds, very sharp yung kanyang left straight. Pagdating doon sa 10th round, parang hirap siyang tumama ng suntok eh. In fairness naman, itong si Bradley, binago niya ang kanyang estilo. Medyo backpedal siya ng konti, suntok layo, at talagang bumuboxing na. So nahirapan si Manny Pacquiao doon sa huling 3 round. Pero sabi ko nga, di ba, kahit ibigay mo yung 3 round kay Timothy Bradley, malaki yung impok na lamang ni Manny Pacquiao para isalba ang labang ito. So, hindi ko talaga alam. Sabi ko nga, if Pacquiao really lost that fight, then I am the long-lost bastard son of Elvis Presley. Why Elvis Presley? Because up to this very minute, I'm all shook up. Okay. Attorney Ed, doon po sa laban kahapon, nakita niyo po ba na kayang pabaksakin ni Manny Pacquiao si Bradley at bakit ito hindi nangyari? Well, nung opening rounds, tingin ko particular yung 4, 5, 6, 7, 9, tumatama yung Manny Pacquiao eh. Ang problema lang, yung Bradley kasi very awkward ang style. Kapag naalog, yumuyuko siya masyadong malalim. Nag-iingat si Manny kasi may tendency si Bradley na yuyuko masyadong malalim, biglang aangat, una ulo. So, medyo nag-ingat si Manny. Kaya nga pag bumababa si Bradley, kinakalawit na lang niya ng uppercut eh. So, kailangan din kasi mag-ingat si Pacquiao at hindi pwedeng diretsuhin niya yung atake sapagkat may reputasyon nga itong si Bradley. Gentlemen, may bisita ho tayo ngayon. Babalikan din po natin mula po sa Jensen.
si Mami si Mama. Dionisia Oo, Mami Pacquiao. Dionisio. Mami D, umagang kay ganda po sa inyo. Sana. Tuning. Magandang umaga rin, Tuning. Apo, Tuning, magandang umaga. kumusta na ho ang pakiramdam nyo ngayon? Galit pa rin ho ba kayo? Hindi naman. Natanggap na namin sa rematch lang. Gusto ko mag-rematch sila eh. Opo. Okay, kayo po ay, natutukan nyo ho ba yung laban na kahapon, Mami D? Sa replay. Yung Nakita replay. ko sa replay, pati yung referee niya, nako. Hindi niya inadlang hinawakan si Manny sa liig, sinuntok niya ang tagiliran at likod. Hinawakan. Yung pong hindi po inaawat ng referee yung nung iniipit. Hindi ninawat niya eh. Oo. So parang tingin niyo pinabayaan lang ho ng referee yun na mandaya. Mandaya ho ba si pinabayaan Bradley sa referee. tingin niyo? Sabi ng mga tao. Opo. Kasi parang malaman sa first round, second round, third round, lamang si Manny sa tingin ng mga tao. Opo. Lamang. Pero Lamang ang kayo score. kayo po sa tingin niyo bakit hindi ho napabagsak ni Pacquiao si Bradley? Nanood ako kahapon sa replay na. Nanood ako, sabi ko, sumigaw ako, bagsakin mo na! Parang nilaruan niya si Bradley. Nako, mag-usap kami sa personal. Parang nilaruan niya talaga. Apo. Muntik na mabagsak si Bradley, tingin ko. Naikot na pagtamaan niya sa yung pag-lip hook, lalo na yung kanan niya, pag tama sa parang muntik mapanga dito si Bradley. Apa. So gusto niyo pong Parang naikot. Parang umikot ang katawan niya. Gusto niyo pong mag-rematch? Gusto ko mag-rematch, andoon ako sa harap niya. Opo. Maglakas loob ako sa harap niya. Opo. First time po ito na manonood po kayo sa ringside ng... Sikan. Pero nung una po, hindi po kayo sa ringside, ano? Sa ringside ako, pero hindi ko na alam kung anong round na natapos kasi dinala ako sa ospital. Hindi ba kayo natatakot na pagka nakikipagbugbugan uli yung anak ninyo, na-ospital na naman kayo, Mami D? Gusto ko na i-try ko lang kung gusto ni Manny manood ako sa live sa boxing nila kung sa Las Vegas pa din. Doon ako, pag ayaw niya, doon lang ako sa hotel. Basta makita ko lang si Bradley sa personal sa pagtimbangan nila. Opo. Ano pong, kung nakikinig ho si Bradley ngayon, anong gusto niyo sabihin sa kanya? Sabi ko lang sa kanya, Bradley, yung laro lang malinis ha. Nakita yung anak ko, malinis talaga naglaro. Hindi ginamit ang siko. Huwag lang gamitin ng siko. Huwag lang hawakan sa liig kaya hindi man siya karabaw. Huwag lang hawakan sa liig, sintok ng likod at hinayaan lang sa referee nyo da. Opo. Doon po naman sa tatlong judges po, lalo na po yung dalawa na kumampi po kay Bradley, ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila? Mas mabuti, fair play ang laro. Hindi lang tayo magdaya sa score. Kailangan fair play. Okay na lang. Tingnan mo ang nanalo, gikarga ng wheelchair. Ay, nako talaga. Simba ko palayaran na akong anak, hindi ganyan. Sobra naman nilang alaga sa boxer na, no? Nabay boxer niya, ilagay ng wheelchair, nako. Ay, hindi ko talaga believe. I don't believe. Opo, nako, maraming salamat po, Mami D. Boxer, gikarga ng wheelchair, nako talaga. Ang hihina ng iyang buto. Opo. Hoy, bagsak siya sa tingin sa mga tao. Sumigaw ang mga tao dito sa Mindanao. Hoy, nanalo ka, kinarga ka ng wheelchair. Mami D, maraming salamat po sa inyo. Sarimat, sige, manda ka. Mami D, salamat po sa inyo. Thank you po.
You made my day, Mami D. Maraming salamat po sa inyo. At kayo po, pinatunayan niyo po na kayo talaga sumusuporta sa inyong anak. Ano pong, well, pare-pareho po tayo ng forecast. Last Friday, knockout si Bradley, Oh, yun. 6th round. 6 or 7. Sa inyo po, Karoni, ano pong nangyari? Bakit po, ano ba? Dahil sa condition din ni... Condition ni Bradley. Bradley, Sobrang matibay si Bradley. Tagal naman yung training niya. Saka, tingnan mo yung katawan niya, parang bato. Opo. And sabi ni isang doktora on Sports Talk with Freddie Webb, Dr. Almario, sinabi niya, that's power. The muscles are power. Opo. And it's very hard to break it down. Opo. So may advantage na talaga si Bradley. Pero isa pang storya nito. Bakit naman sa wheelchair? Sinabi niya, both ankles were injured. Opo. Bakit 9, 10, 11, 12, takbo ng takbo yung Bradley. Paano yung takbo yung dalawang ankles? Tama. Para arte naman yan eh. Opo. Hindi totoo yan. He's trying to get some sympathy by saying that, you know, his ankles were injured. Paano? Opo. Paano yan, pare ko? Okay, ito na po yung huling tanong ko po sa inyong dalawa. Kung nakuha po niya yung rhythm, kaya nga, nung 10th to 12th round, kung ganito po ang maging laro ni Bradley sa rematch nila, gentlemen, ano pong tingin niyo mangyayari? Well, kinakailangan ibalik talaga ni Manny Pacquiao yung eye of the tiger. Ibalik yung dating Manny Pacquiao na kapag ikay tinamaan, wala kang pagtataguan. Sapagkat nakita na ni Manny Pacquiao ngayon na kung yung hari ng boxing, they can screw him, give him a bomb decision. The thing is, ang kagandahan ng boxing, ang kamao ng boxingero pa rin ang pwedeng magdikta ng kanyang kapalaran. Kaya sa pagdating ng rematch, sabi ko nga, it's time for Manny Pacquiao to let the dogs out. Teach him how to doggy. Karoni, kayo po. Palagay ko, next fight, sigurado ko, Manny is going to knock him out. And I'm going to join Mami Dionisia and go to the States to watch that fight. Manonood na rin ako ng live sa Kami lahat. Las Vegas. Oo. Mami D, salamat po. Mabuhay po kayo dyan po sa Jensen. Maayong buntag po sa inyo dyan. Sa ating pong poll question, dapat bang magkaroon ng rematch sina Pacquiao at Bradley? Ang sumagot po ng oo ay 82%. Naku, ang dami, no? At ang nagsabing hindi ay 18%. Mga kapamilya, wala po naman talagang ibang logical next step kundi ang muling magsalpukan sa ibabaw ng lona sina Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Ang totoo po, kahit pa nga siguro wala ito sa kontrata, hindi maaaring walang rematch at hindi po malayo, magkaroon pa po ng trilogy sina Pacquiao at Bradley. Higit pong kailangan nito ni Bradley kaysa kay Pacquiao dahil klaro po naman sa paningin ng mundo, eksperto man o miron na tulad ko, wala pong dapat patunayan ang pambansang kamao dahil siya po naman ang tunay na panalo. Kaya lang, sa unofficial scorecard ko po, panalong-panalo po si Bradley. Hindi po sa pagalingan ng pagsuntok, kundi sa pagyakap at pagyapos. Hindi po niyo ako siguro kukuyugin kung sasabihin kong blessing in disguise ang pagkatalo ni Pacquiao, pambawi po ito sa malabnaw na panalo niya kay Juan Manuel Marquez. Mas mahirap po ang sitwasyon niya noon na mukhang talo pero idineklarang panalo. Hindi po tulad ngayon, si Pacman ay naging mabangong-mabango dahil malinaw pa po sa Hinebra na panalo. Ngunit hindi po idineklarang panalo ng modernong The Three Stooges. Sa nangyari pong ito, lalong pinatingkad ni Pacman ang kanyang bituin. Lalo na po nang tanggapin niya ng kalmado at maluwag ang desisyon ng tatlong itlog. At dito po ipinarating niya ang mensahe sa ating lahat. Hindi po lahat ng tagumpay ang dapat lang nating lunukin. Dapat po pati pagkaduhagi dapat nating nguyain. Salamat Pacman, kami po ay natauhan. Manny, mabuhay ka, ipinagbubunyi ka ng lahing Pilipino saan man sa mundo, isa kang tunay na hero.